Mangunguna ka sa unang hirit. Serbisyong totoo ang nagdarang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Unang hirit, unang hirit. Mangunguna ka. Good morning po mga kapuso. Gising-gising na tayo at salubungin natin ang bagong umaga at Miyerkules na. Midweek tayo, ika-17 ng buwan ng Agosto. Kaya magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at welcome po sa unang hirit. At punong-puno ng mga balita at gimmick ang umaga natin ngayon tulad ng mga balita tungkol sa mga sikat. Paris Hilton at pambansang kamao Manny Pacquiao muling nagkita at nag-dinner kagabi kasama ang may bahay niya na si Jinky. Kala ko sa bahay sila nag-dinner. Kasama ang may bahay. Ang mga eksena ng Dinner with Paris ni na Manny at Jinky, abangan niyo po yan mamaya. Wow! Ano kaya ulam nila? Saan sila nag-dinner? Nag-adobo kaya si Paris. Plus meron din ibang celebrity na nagkaroon daw ng pagkakataon na makachikaan ng sikat na Hollywood personality kung sino-sino sila. Malalaman niyo rin po yan dito sa unang hirit. Dapat sisig, Mare. Oo! Kapit na apit sa damit ni Paris. Wala yung ibang celebrities. Si Chavit Singson. Oo. At kung maraming Pinoy po ang bilib sa kagandahan at kasosyalan ni Paris, mabilib din tayo sa galing sa basketball ni LA Lakers star Kobe Bryant na madalas nating bisita dito sa Pilipinas. Pero, naku, ano itong nabalitaan natin na si Kobe daw napaaway sa loob mismo ng isang simbahan sa San Diego, California. Ang detalye po ng balitang yan, abangan niyo po mamaya. At least nagsisimba siya. Surprise. Unless sinugod niya yung... Samantala, sa ating balita naman mula sa Madrid, Spain, kung saan nagsimula na ang World Youth Day 2011. Kanina alas 2 ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas, nagsimula ang World Youth Day sa pamamagitan ng misa na pinangunahan o pangungunahan ng Archbishop ng Madrid. Bukas, August 18, darating naman doon si Pope Benedict XVI. Libo-libong delegado mula sa iba't ibang panig ng mundo ang kasama ngayon sa World Youth Day at mahigit 400 sa kanila ang bubuo sa delegasyon ng Pilipinas. Habang 3 Pinoy naman ang mapalad na mauupo malapit sa Santo Papa sa Youth Vigil. Hanggang sa araw ng Linggo, August 21 ang World Youth Day na bagamat inumpisahan ng simbahang Katoliko ay bukas sa lahat ng kabataan mula sa anumang relihiyon. Saya. Saya niyan. Sa Ateneo daw meron para mararanasan, di ba? Parang live, ano. Kasi yung dito lang, kahit di mo makita si Pope. No, di ba yung sa US eh. dati? Oo. At para naman sa iba pang malalaking balita ngayong umaga, narito na po ang ating top hirit. Mga kapuso, lalo pong tumitindi ang tensyon sa bansang Syria sa Middle East, kung saan gumagamit ang karahasan ng gobyerno doon para mapigil ang mga gustong magpabagsak sa kanilang Pangulo. Kaya naman dahil dito, itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang sitwasyon para sa mga Pinoy sa Syria. Ibig sabihin po nito, hinihikayat na ang mahigit 17,000 Pinoy doon na umuwi na ng Pilipinas. At dahil po sa voluntary repatriation na ipatutupad, nakahanda na ang quick response team ng DFA sa Syria para tulungan ang mga nais lumikas. Pero ayon sa DFA, wala pa naman daw Pilipinong nakikipag-ugnayan sa kanila para magpatulong na magpalikas. Nataliwas naman sa kwento mismo mula sa ilang OFW doon. Ayon sa OFW na itinago namin sa pangalang Kim, maraming Pilipina doon ang gusto nang umuwi dahil sa takot na maipit sa kaguluhan. May ilang amo rin po ng mga OFW ang pinaghihigpitan na ang mga Pilipino na lumabas ng bahay. Kaya hiling nila matulungan agad sila ng gobyerno sa lalong madaling panahon. At kasunod ng pagtaas ng alert level sa Syria, naglabas na rin po ng deployment ban ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa naturang bansa. Simula pa noong Enero, magulo na sa Syria dahil sa pagsiklab ng mga protesta laban sa pamumuno ni Syrian President Bashar al-Assad. Kaya ang plano ng gobyerno para sa pagpapauwi ng mga Pinoy sa Syria, ating bubusisiin sa Talakayan with Igan mamaya. Siguro mas maigi rin kung yung mga OFW doon, magpasabi sila doon sa mga kaanak nila dito. Kasi minsan mahirap para sa kanila na kukontakin pa nila yung mga nasa embahada doon. Eh, syempre mas nakakausap naman nila yung mga kaanak nila dito. Tapos pwede yung mga kaanak dito, sila na ang makipag-ugnayan at makahanap sana ng paraan. Parang meron na shortcut mo, no? Yung communication. Kasi nga, nagkakagulo na. Oo, alam mo, hanapin mo pa number nung why wala yung mga Pinoy, kailangan may pick-up point. Alam mo na talagang kailangan i-coordinate mo eh. Baka nakalimutan uli watawat. Naiwan. Hindi, di ba? Doon sa naggulo sa Middle East,
hindi alam ng mga kababayan natin asan yung tutulong sa kanila kasi walang, magkakamukha na. walang Dapat may watawat. Okay, samantala, kahit na umabot daw sa mahigit 45,000 ang mga kaso ng dengue ngayong taon at 267 na ang nasasawi, ginigit pa rin ng DOH, mas mababa pa rin ito kumpara sa mga nabiktima po ng dengue noong nakaraang taon. Sa kanila kasing tala, umabot sa lampas 68,000 ang nagka-dengue ng kaparehong panahon noong 2010. Habang mahigit 500 naman ang namatay. Pero hindi pa rin kampante ang kagawaran sa malaking pagbaba ng dengue cases ngayong taon dahil wala pa rin daw patid ang kanilang anti-dengue campaign. Kadalasan ng mga batang aktibo ang target ng dengue dahil sa malimit silang pagpawisan, kaya sila rin ang madalas lapitan ng mga lamok. At dahil ang mga bata madalas na nasa mga eskwelahan ngayon, dagdagay na sila ng ilang insecticide-treated nets sa mga bintana. Ito po yung malakulambo na inilublob sa insecticide na kayang tumagal daw ng 5 taon ang epekto. Kapag dumapo kasi rito yung lamok, mas posibleng patay kaagad sila. At dahil uso nga ang dengue ngayon, maraming pasyente na nangangailangan masalina ng dugo, lalo na ang mga nasa stage 4 na ang dengue. Kaya pagtitiyak ng Philippine National Red Cross, sapat daw ang kanilang supply ng dugo. Yun nga lang, kung magpapatuloy ang pagdami ng kaso ng dengue sa bansa, posibleng dumating sa puntong magkulang din sila ng supply. Kaya nanawagan po sila sa publiko na patuloy po tayo na mag-donate ng dugo. At kailangan yan. Pero itong, di ba ang dengue, ang lamok na dengue, umaatake lang alas 3 ng hapon? Ay, hindi, sabi na nga alam mo, ngayon tinanong ko yan, sabi nila, para mas active sila, mas marami sila pag yung bago sumikat ang araw at palubog ang araw. Pero all day daw na nangangagat yan eh. O di wala na yung 3 o'clock habit natin, ang DOH, wala na yan. Oo, wala na. Anytime, anywhere, no? Para mas active lang sila, mas maraming nangangagat pagka yung pasikat at saka palubog ang araw. Pero maghapon. Kung pansin ko yung kagat ng lamok ngayon, parang extra sakit ha. Extra Parang siyang kagat sakit. ng langgam. Parang kinakagat ka pa lang, nararamdaman mo na, no? Maano siya, parang kinagat ng langgam eh. Dati nun, hindi mo naman napapansin unless na may pantal ka na, di ba? Bakit di na lamok yan? Hindi ko alam. Pero malalaki talaga sila ngayon. Ipin na sila. Langgam na may busog na. Baka gutom na gutom. Pero hindi, di ba? Inuhuli nyo kasi mga tuko eh. Ayan. Ayun nga. Nagkakaroon ng imbalance. Diba? Ayan, nagkakaroon ng imbalance sa environment. Importante yung balance. Pero di ba, sabi nga nila, susi talaga yung early detection. Kaya meron sila yung mga Mga early traps. testing Magaling kit. din nun. Oo. Larvae trap. Parang pregnancy test. Oo, mukha siyang pregnancy test, pero kailangan yung Yung dugo black. mo ang idadrop. Yung Yung black. serum ng dugo, di ba? So, pwede mo yun, hindi mo yung pwede Pero gawin sa dapat- bahay. Hindi, pero sa barangay Kailangan sa health health center, center. pwede na. Dapat balanse kasi ang lamok na yan nabuboiler sa stagnant pero malinis sa tubig, no? So magdumi tayo, ganon. Diba? Basta stagnant water. Or ganun-ganun nila yung tubig. Yung mga tubig nyo sa florera, sa mga flower base nyo, dumihan nyo. Yan. Eto naman po sa ibang balita, meron na po tayong update dun sa nangyaring pagsabog sa Tacurong, Sultan Kudarat, kung saan sinimulan ng investigasyon sa nangyaring pagpapasabog sa convoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato noong Lunes. Kahapon, sinuri ng SUV sa Tacurong Police Station kung saan nakasakay ang pumanaw na Maguindanao Provincial Board member na si Dato Rusman Sinsuat Sr. Walang duda na malakas ang improvised explosive device na ginamit dahil nahati sa dalawa ang kotseng ginamit sa pambobomba. At ayon sa Sultan Kudarat Police, isinasantabi na nila ang anggulong terorismo sa nangyari. Dagdag pa ng DILG, posibleng si Maguindanao Governor Toto Mangudadato ang target ng car bombing. Samantala, may binubuo ng Special Investigation Task Group ang Sultan Kudarat Police at 601st Brigade ng Philippine Army para agad maresolba ang kaso. Sa ngayon, may impormasyon na raw sila sa mga posibleng nasa likod ng pagpapasabog. At sa kabila ng kaguluhan sa Mindanao, 4 sa bawat 5 Pilipino pa rin ang umaasang magtatagumpay ang peace talk sa pagitan ng Administrasyon Aquino at ng Moro Islamic Liberation Front. Base sa June 2011 nationwide survey ng social weather stations at pahayagang Business World, 83% sa mahigit 1,000 respondents ang nagsasabing umaasa silang makakamit ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang kampo, habang 13% naman ang negatibo ang pananaw tungkol dito. Ang naturang survey ay isinagawa bago pa man lumutang ang balitang pag-uusap ni Pangulong Noynoy Aquino at MILF Chairman Alhaj Murad sa Tokyo, Japan. Pero matindi yung bomba kay Governor kasi kalahating sakyan. Ibig sabihin sila yung naging shrapnel nun. Nung improvise. Di ba kung kalahati nun eh. Umagis.
lumipad. Lahat yung gulong, Salamin. yung hawakan, pinto. yung bubog, lahat yun umampas doon sa Fortuner. Actually, Nahuli lang sila dahil nauna yata ng Yung kotse ni yung Governor. pangatlo sa convoy yung tinamaan. At sinasabi nga nila, na-trace na rin nila kung sino yung bumili nung Kia, nung sasakyan. Kung kanino nakapangalan. Kung kanino Kaya natitrace na nila kung kanino. Kung kanino. Sino yung posibleng nasa likod. Okay, pasadahan na natin ang mga aksyon